Hi guys, it's Juvie, your millennial mom. So, for today's video, dahil malapit na ang Valentine's, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong aking money bouquet. Ngayon na season, tigawa na naman po tayo ng mga bulaklak at mga bouquets, no? At ito na yung pinakamalaking bouquet na nagawa ko so far. Ang unang-unang ginagawa ko talaga is binabalot ko yung paper bills ng plastic ng yelo. Ang sukat ng plastic na ginamit ko is 3x16. At dahil mahaba siya, nahati ko yun sa gitna para sa isang plastic ng yelo, dalawang paper bill na yung mababalot ko. O, diba? Tapos, isecure lang with scotch tape. Pag flower bouquet, mas prefer kong gumamit ng plastic ng yelo compare sa OPP plastic with adhesive na. Mas madali kasing i-fold yung money kapag gamit ay plastic ng yelo lang compare dun sa OPP plastic. Yan lang. And then, pag nabalot ko na yung paper bill, iniikot ko lang siya ng ganyan para mag-form ng parang ice cream cone. Tapos, dinidikitan ko ng barbecue stick. And then, repeat lang kung ilang paper bills yung kailangan nyo. Tcharan! And then, para sa handle ng mismong bouquet natin is, gumamit ako ng dalawang styrofoam. Ang sukat niyan ay 9x9 cm. And then, pinagdikit ko sila ng hot glue. Tsaka ko, dinikitan ulit ng scotch tape. Para sure na hindi talaga siya malalaglag o matatanggal. Ganon. And then, i-arrange nyo na yung money para magmukha talaga siyang parang flower arrangement. Ganon. Yung outcome nito is, depende talaga yan sa paper bills na meron kayo. Minsan kasi mahirap din talaga magpapalit kahit sa bank. Ganon. And also, depende rin yan sa gustong paper bills ng client and sa budget nila. Ganon. Kasi ako, pinagbibigyan ko talaga yung mga request ng client ko as much as I can, ganon. But at the same time, I'm also setting proper expectations sa client. Regarding sa mga di ko kayang gawin at kaya kong gawin, depending sa budget nila, sa mga request nila, at kung ano-ano pang anek-anek na gusto nilang ilagay sa mga orders nila, ganon. Basta communication is the key. Para iwas stress, mga mi, ganon. And then, pag na-arrange nyo na lahat ng paper bills nyo, it's time to wrap it. Wrap it up, charot. Para matakpan yung mga sticks dyan sa baba, gumamit lang ako dito ng glaze paper or pwede ring Japanese paper dito. Tinupi ko lang ng pagganyan, parang pa-triangle na ganyan. Gayahin nyo na lang, hindi ko alam kung anong tawag sa tupi na yan. Basta ganyan lang yan. And then, scotch tape lang yung ginamit ko para i-attach yan sa bouquet. Nilagyan ko lang yan all four side para sure na hindi masyadong makikita yung mga sticks. And then, para sure na hindi yan malalaglag o matatanggal, pinalibutan ko yan ng maraming scotch tape. And then, binalutan ko ng cardboard yung styrofoam. Gumamit ako ng maraming glue stick and scotch tape para i-attach yan. Para sure na matibay. Huwag yung titipirin yung mga pandikit nyo. Kasi pag tinipid nyo yan, baka mamaya hindi pa nakakarating sa client, sira na. So, ayaw natin yon. Kaya dapat din na magpresyo tayo ng tama ha, depending sa costing natin. Huwag kayo dyan. Para hindi lang happy client, dapat happy crafter din, ganon. Para both side happy, ganon. And then, dito na tayo sa exciting part, ang mag-wrap ng bouquet. Request ng client ay red color. So, here you go, madam. Initially, in my mind, ang nakaplano dyan is makakagamit lang dapat ako ng 2 wrapping papers. Pero, I end up using 2.5. Ganon. Medyo kinulang. Pero anyway, padayon lang. Ang key and technique sa pag-wrap is hawakan yung maigi yung bouquet nyo and then ayus-ayusin nyo habang nagdidikit kayo. Ganon. As you can see, medyo nagsustruggle lang ako sa paghawak at pag-ayos ng bouquet kasi tignan nyo, medyo malaki yung bouquet and ang liit lang ng kamay ko. Ganon. And then, wag din kayong masyadong ma-stress kapag nalulukot na yung baba kasi ganon talaga. Malulukot talaga yan. Kailangan talaga malukot yan para malagyan mo ng tape ng maayos. Ganon. And then, matatakpan din naman yan later on kasi lalagyan natin yan ng wrapping paper pa sa baba para buntot niya, ganon. And then, pag nabalot nyo na ng maganda yung bouquet ninyo, secure nyo na ng maraming scotch tape para hindi siya matatanggal, ganon. Be generous, come on, it's just a tape. Char! And then, para sa buntot o sa babang part ng bouquet, nakagamit ako ng isang buong wrapping paper. So, balihin natin ko lang siya in 4 equal parts na parang ganyan. Gayahin nyo na lang. Tapos, I just fold it na parang triangle na ganyan, na parang palda. And then, I attach it with tape. Naglagay ako ng 2 ganyan sa likod ng bouquet, and then the other 2 is sa front. Ganon. Parang ganyan lang. Use lots and lots of tapes. Huwag kayong matakot kasi matatakpan din naman yung tape ng ribbon. Ganon. Like that. Yung paglagay ko pala ng ribbon is hindi ko din diretsong binuhol at iniribon yan sa sa bouquet. Binalutan ko muna siya ng ribbon na parang ganyan using double-sided tape to make sure na makover talaga lahat ng tape na nilagay natin dyan.
para hindi makita, itago natin, ganon. Tsa! And then, para sa mismong ribbon ng bouquet is, ganito yung ginawa ko. Pinalibot ko yung ganyan stick. It's not my idea, no? Nakita ko lang din yun sa TikTok. Ginaya ko lang in my own way, ganon. Gaya-gaya lang tayo for this video. Charot! And then, ayusin nyo lang and i-attach na sa bouquet. Gumamit lang ako dyan ng hot glue para i-attach yung ribbon dyan sa bouquet, like that. And then, for added cutesy-cutesy, I just added mga dried flowers na naaayon sa color ng bouquet, and then, mga butterflies, pang pa-design-design lang, ganon. Gumamit lang din ako ng hot glue para i-attach yung mga butterfly. And yung mga dried flower, tinusok-tusok ko lang na ganyan. I just put it in a random places dyan sa bouquet. Just be creative, kaya nyo yan. And then, I just put my logo like that for branding. And then, tapos na. Charan! What do you think? Maganda ba? Nagustuhan nyo ba? If yes ang sagot, at pang inaantay nyo, i-follow nyo naman ako. Yung mga materials na ginamit ko, ilalagay ko dyan sa basket o kaya dyan sa comment section. Kung hindi naman kayo masyadong crafty, pwede naman kayong umorder na lang sa akin. Ganon. Para kumita naman ako. Char! So, ayun lang for today's video. Huwag kalimutan mag-like, share, follow. Bye!